Guys, tingnan nyo to. Seryoso na ang mga OFW para kay Tatay Digong. Seryoso na. Watch this. Wala kaming paki kung hindi kayo magpadala mga OFW. Kaninong pamilya ba ang magugutom? Idol, nakakaintindi ka ba ng Zero Remittance Week? Ibig sabihin, isang linggo lang yon. So sa isang linggo na yon, hindi pa magugutom yung pamilya namin doon. Pero yung isang linggo na yon, malaki ang impact at malaki ang mawawala sa bansa. Ha? Kung ano man ang pinaghirapan ng OFW, kami lang ang may karapatan kung anong gagawin namin sa aming pera at hindi kayo. Tama. Isa pa. We are speaking in behalf of the OFW worldwide. Ang gusto lang namin maayos na gobyerno. Hindi bangag na gobyerno. Malaki ang taxes na ibinibigay namin. Hindi man lang kami nakatanggap ng maayos na serbisyo galing sa inyo. Hindi katulad ni Tatay Digong. Kaya ayos kayo! Duterte! 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 Oh guys, bali-balita. Ngayong March 28 hanggang April 4, halos lahat ng mga OFW hindi magpapadala sa Pilipinas. At isa na po ako dun. Nabalitaan nyo na ba? Alam nyo kung bakit? Bilang pagkondena sa pag-aresto kay former President na si Pangulong Rodrigo Duterte. Karamihan ang gagawa niyan dun sa bansang Europe, yung mga OFW doon. Paano ba yan kung lahat ng OFW, de zero remittance yan? Tapos panawagan ng palasyo kumalma ang mga OFW. Tapos sasabihin nila pamilya namin ang maapektuhan sa Pilipinas. Sinong niloko nyo? Hindi po sila maapektuhan dun. Kasi bakit? Nagpadala na nung last month. Hindi naman gagawin ng mga OFW sa Europe yan ng basta-basta. Ibig sabihin, kahit hindi sila magpadala ngayong katapusan, may magagamit sila. Kasi nga yung iba, may mga other source of income pa yan sa Pilipinas. O ngayon, alam nyo na epekto sa mga OFW dahil sa pinipilit yung tama kuno ang pag-aresto sa kanya. Si Pangulong Rodrigo Duterte lang naman ang nagmalasakit na Pangulo sa mga OFW. Kaya ganun na lang siya minamahal ng mga tulad namin. Siniro'y budget nyo nga yung PhilHealth. Dinapay nyo pa yung SSS at Pag-ibig. Total, ginawa nyo din yan. O di zero remittance na lang natin para damay-damay na. Ish. Tapos sasabihin ng Malacanang, kumalma. Sinunod lang daw kuno nila yung batas. Huwag nyo na pong gawin mga sambayan ng Pilipino. Kaya minsan mahirap maging bayarang abogado. Alam mo nang ang mali, itinatama mo pa. Ganyan talaga pagdating sa pera. At bulok na sistema. Oh, mga kababayan, mga OFWs, nag-warning yung Malacanang kanina, Sandy Claire, sa press conference niya na yung about sa zero remittance. So, nag-warning sila sa atin, iwa-warning din natin sila. Sila lang ba yung marunong, di ba? Karapatan natin yan, pera natin yan, pinaghirapan natin yan. So, this coming March 28 till April 4 will have no remittance of those OFWs who support PRRD. Mabuhay ang lahat ng OFWs. So, I declare, watch us, diba? O mga boss, sa lahat ng mga OFW dyan, inaanyayahan ko po kayo na suportahan itong maisog na magkaroon ng zero remittance in just 1 week galing sa international papunta ng pandomestikong bansa sa Pilipinas. Ngayon mga boss, ito hamakin nyo ha. Padala tayo ng padala, kahit tayo ng kahit sa ibang bansa, nagbibigay tayo, papunta sa Pilipinas para makasuportahan natin ang ating mga pamilya. Ngayon, kinakaltasan tayo ng gobyerno natin sa Pilipinas, tapos pinapang-ayuda lamang yan sa mga tamad na yan. Kaya yung mga supporter ni BBM at yung mga nakikisawsaw na gusto na rin maging supporter para meron silang mga panghit-hit. Ganyan kayo kalupit, di ba? O sa masabihin na natin, hindi nyo pinang-ihit-hit. Pero sinisiraan nyo yung tao na gumawa sa inyo ng maganda at nagbigay na matiwasay at magandang pamamalakad sa ating bansa nung panahon ni Rodrigo Duterte. Para lamang magkaroon kayo ng ayuda, gagawa kayo ng mga kwento. Kaya naman mga boss, zero remittance simula ng March 28 hanggang April 5. At alam nyo ba kung ano magiging ganti natin mga boss? Dahil hindi naman tayo pinapansin eh. Wala naman pinapansin kahit putak tayo ng putak sa social media. Ngayon, suportahan natin itong maisog
nang sa gayon maramdaman nila ang puwersa ng mga taga-ibang bansa at para malaman nila kung gaano nila kamahal o kung gaano natin kamahal ang ex-president na si Romuald Rodrigo Duterte. Kaya mga boss, bilang ganti, wala naman tayo ibang magagawa kundi zero remittance in just 1 week.